Hi guys! For today's video, habang natutulog si Bria, nagluto ako ng pagkain namin. Tinagilid ko dito si Bria dahil magdamag na siyang nakatihaya. Pagkatapos nga'y nagbalat na ako ng upo at hiniwa ko na ito sa maliliit na size. Habang tulog pa si Madam, sinusulit ko yung oras para makapag-asikaso ako dito sa bahay. Dahil pagka nagising na siya, siya naman yung aasikasuhin ko. Minsan kasi natataranta na ako kapag sunod-sunod na yung trabaho na gagawin ko. Pagkatapos mahiwa ang upo, inilagay na ito dito sa strainer. Naghiwa na rin ako ng bawang at sibuyas. Yung bawang, dinidikdik ko yan para mas malasa sa gigisahin kong gulay. Yung may buo, hiniwa ko pa para mas lumasa pa sa gigisahin natin. Mas masarap yung pagkain kapag ito ay may maraming bawang at sibuyas. Dahil ito ay organic na sangkap at maraming benefits. Nagprito na ako dito ng squid ball bago ito ilagay sa upo. Hinalo ko lang ito para magpantay ang pagkakaluto. Nung mag golden brown na, hinango ko na ito sa plato para matiktik yung excess oil. Hinugasan ko muna yung upo bago natin ito igisa. Habang tulog si Madam, diretso ang pagluluto. Then, nag-init na ako ng kawali, binawasan ko lang yung mantika, same pan yung gagamitin natin, nilagay na dito yung bawang. Nung mag-aroma na yung bawang, isinunod na natin ditong ilagay naman yung sibuyas. Hinalo ko lang dito hanggang sa ito ay mag-mix at pagkatapos isinunod na natin dito yung upo. Paminsan-minsan guys, masarap yung nakaka-discover tayo ng bagong luto. Pero actually, napanood ko ito sa isang vlog and then tinry ko. Pwede naman pala at masarap. Naglagay na ako dito ng patis at isang basong tubig. Nag-add na rin ako dito ng bechin at paminta. Tantiameter lang tayo dito guys. Haluin ito at pagkatapos ay takpan hanggang sa ito ay kumulo. Pagkakulo nga ay nilagay na natin dito yung miswa. Akala ko dati yung miswa pang sa patola lang. Pwede din pala ito ilagay sa upo. Isinama na natin dito yung sahog na chicharon at squid ball. At kung kulangin sa tubig, mag-add lang tayo. Haluin lang ito para mag-combine ang lahat ng ingredients. Pagkaraan ng ilang minuto, tikman na natin ito. So yummy. Pwede pala itong i-substitute sa patola dahil magka-family lang sila na cucurbitaceae. Nung malapit na itong maluto, nag-add lang tayo dito ng isang egg, dagdag sustansya. Then, in-off ko lang yung kalan, then tinakpan ko na ito at pagkatapos ngayon nagising na rin dito si Bria. Pinag-breakfast ko na dito si Bria dahil meron na akong nakaprepare na pagkain niya. Nung masanay nga pala si Bria na ilabas yung dila niya, parang yung dila niya na yung ginagawa niyang panguya. Kaya yung iba niyang pagkain na iluluwa niya. Sinabayan ko na rin ditong kumain si Bria habang pinapakain ko siya. Guys, so yummy talaga nito, promise. Try nyo din tong lutuin. Dahil may mga ingredients ito na hindi pwede kay Bria kaya hindi ko sa kanya mapapakain. Pero tuturuan din natin si Brian na kumain ng mga table food o yung mga pagkain natin na pang-adult. Basta wala lang itong mga magic sarap, bechin, at yung iba pang mga pampalasa sa pagkain. Dahil importante sa pagkain ni Bria yung mga organic para diretso ang kanyang improvement at hindi kami mag-back to zero. Pagkatapos kumain ni Bria, pinainom ko na siya dito ng mga maintenance niyang medicine. I-enjoy natin yung mga pag-aalaga sa mga anak kahit alam natin na hindi ito madali. At maging masaya pa rin tayo kahit ano yung ipagkaloob o ibigay sa atin. Pagtapos kong pakainin si Bria, binuhat ko muna siya para mapaburp. Malaki na si Bria guys at nakakangalay na talaga siyang kargahin. Pero ganun pa man, this is part of our journey. Alam kong hindi kami nag-iisa sa laban na to. Kaya samahan nyo kami sa mga ginagawa naming videos para tuloy-tuloy yung paggaling at pagpapagamot ni Bria. Eto si Bria guys, malaki na, baka ilang panahon na lang magkasing laki na kami. Pagkadighay ni Bria, ipinahinga ko lang siya ng 30 minutes pagkatapos pinaliguan ko na. Heto at sinusuklay ko na dito si Madam, gustong gusto niya talaga yung inaayos ko yung buhok niya. Nung punasan ko siya ng towel, nag-react naman yung binti at yung mukha niya. Niready ko na din itong play area ni Bria. Actually, hindi lang ito play area dahil ito ay kusina at sala namin.
Marami nga pala akong mga gamit na hindi ko kayang i-let go kaya ayan, sandamakmak na abubot. Char. Naglampaso muna ako dito bago ko ilatag yung hihigaan ni Bria. Habang pinapatuyo ko yung nilolyum, pinainom ko muna si Bria ng tubig dahil konti lang yung inainom niya kanina. Ayan guys, tiyagaan lang talaga sa pagpapainom. Pasa saan ba, masasanay rin uminom ng maraming tubig si Bria. Nilatag ko na dito yung karton at yung playmat ni Bria na galing sa doktor. At etong foam na hihigaan niya, naglagay na rin ako dito ng kumot na sapin at unan. Inilagay ko na rin yung mga toys ni Bria para makapaglaro siya. Yun lang, salamat sa panonood!